Ano ho ba ang pagkakaiba ng children of the kingdom at saka po ang children of God? Pareho po ba ito? Ang children of the kingdom po ba automatically tumutukoy sa children of God or sa mga ligtas, mga kapatid? Unang-una, ito po ay nabanggit before the cross. Tandaan po natin, tayo po ay nasa ilalim ng dispensation of grace. Ang dispensation of grace ay nag-start sa cross hanggang po sa rapture, mga kapatid. Okay? At tatandaan po natin, ito pong mga parabolang ito, yung outer darkness na banggit at gnashing, weeping and gnashing of teeth ay nabanggit before the cross, mga kapatid. Ang problema kapag ka po hindi right divider ang nagbabasa ng Bible, aakalain po niya na lahat ng nakasulat sa Bible, iisa lamang daw po ang children of the kingdom at ang children of God. Hindi po, mga kapatid. Hindi po. Ang Diyos po ay right divider. Okay? Pinaghiwalay ng Diyos ang darkness and light. At napakarami pang paghihiwalay ang ginawa ng Diyos at kinakailangan ang pinagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao at ang pinaghiwalay ng Diyos ay huwag naman pong pagsamahin ng tao. Okay? Now, ito po ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Matthew chapter 8 verse 11, si Jesus Christ po nagsasalita, "And I say unto you, that many shall come from the east and west, and shall sit with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven." Now, ituloy natin ang verse. Tandaan niyo po ha? Kung sino ang children of the kingdom. But, sabi ng Bible, "But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth." So, tandaan po natin, ang konteksto, mga kapatid, ng Matthew chapter 8 ay tumutukoy sa king and sa kingdom. Sino po ang pinangakuan ng kingdom, mga kapatid? Nasa ilalim po ng Davidic covenant at saka ng Abrahamic covenant, mga kapatid, ang pagkakaroon ng isang kaharian sa mga Hudyo. At itong children of the kingdom, ay talaga namang ang mga Hudyo po ang tinutukoy na children of the kingdom. At hindi nangangahulugan na kapag children of the kingdom sila, mga kapatid, o ibig sabihin ng children of the kingdom, hindi nangangahulugan sila ay Hudyo, ay ligtas sila. Okay? So, tingnan po natin. Anong sabi ng Romans 9:7? "Neither, because they are the seed of Abraham." Tingnan nyo, negative yan ha. Because they are the seed of Abraham. Sino ho ba ang seed of Abraham? According to the flesh. Di ba ho mga Hudyo, mga Israelite? "Are they all children? But in Isaac shall thy seed be called." Verse 8, "That is, they which are the children of the flesh." So, nililinaw na Apostol Pablo na ang children of the kingdom, ito po yung children of the flesh. "These are not," look at this, ang linaw, "these are not the children of God, but the children of the promise are counted for the seed." So, gusto ko maunawaan po natin, mga kapatid, na hindi po, pag nabanggit ang children of the kingdom, sila po ang children of Abraham, o sila po yung nasa lineage ni Abraham, sila po ang mga circumcised people, sila po, mga kapatid, ay mga Hudyo, mga kapatid. At ang linaw na sinabi ng Apostol Pablo, "These are not the children of God." Okay? So, kapag ka po iniisip natin na pag sinabi ng King James Bible na children of the kingdom, ay same po siya ng children of God, nako, nanganganib po ang ating understanding at magkakamali tayo, magtuturo tayo ng mali. Anong sabi ng Galatians 3:26? "For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus." Ang children of God, mga kapatid, ay ang mga nanampalataya sa tapos at sapat na ginawa ni Jesus Christ sa gospel of the grace of God in this dispensation of grace. Hudyo ka man
o hintil, ngunit naunawaan mo ang kasapatan ng ginawa ni Kristo at wala kang ibang pinagtiwalaan at sinampalatayan sa ikaliligtas sa iyong kaluluwa, kundi si Kristo at ang kasapatan ng kanyang ginawa, ikaw ay anak ng Diyos. Okay? So, hindi po pareho ang children of the kingdom at ang children of God. Mark chapter 7 verse 27, atin pang lalong linawin sa pamamagitan ng mga talata pong ito. The Bible says, "But Jesus said unto her, Let the children first be filled." Sinong tinutukoy ni Jesus Christ? Sinong tinutukoy kaya niya, mga kapatid? Na yung children first be filled. Tandaan niyo po ito. Ito po yung babaeng hintil na nagmamakaawa kay Jesus Christ na siya'y pagalingin. Okay? At sabi niya, "But Jesus said unto her, Let the children first be filled. For it is not meet to take the children's bread and to cast it unto the dogs." Alam niyo po, mga kapatid, aso lang po ang mga hintil noon. May supremacy po ang mga Hudyo. Listen, before the cross, before the death, burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ, mga kapatid, dogs lang po ang mga hintil. Meron pa pong middle wall of partition between the Jew and the Gentiles before the cross. Naganap lamang po ang paghahati o pagkawasak ng middle wall of partition according to sa Ephesians chapter 2, mga kapatid, nangyari lamang po ang pagkawasak ng middle wall of partition ng Jew and Gentiles doon sa cross. Ibig sabihin, hindi pa po nagaganap ang pagkaalis o pagkatanggal ng middle wall of partition, yung harang na humaharang, mga kapatid, sa Hudyo at saka sa hintil. Sa cross lamang nangyari. Kaya yung children dito ay mga Hudyo at yung dogs dito ay mga hintil. Dapat po nating ma-establish yan upang hindi po tayo magkamali ng interpretasyon. Acts chapter 3 verse 25. Ang kausap po ni Peter ay walang iba kundi po ang mga Hudyo na naman. Sabi po niya, "Ye are the children of the prophets and of the covenant which God made with our fathers." Sino po ito? Mga patriarchs, mga Hudyo. Amen. "Saying unto Abraham, and thy seed, and in thy seed shall all the kindreds of the earth be blessed." So, yung kindreds of the earth, tumutukoy sa mga hintil, pero po yung seed, yung pong children of the prophets, no, wala pong tinutukoy dyan, kundi ang mga Hudyo. Ulitin ko, hindi po pareho ang children of the kingdom sa children of God. Tingnan niyo po ito. Kausap na naman ni Jesus Christ ang mga Pariseo. Kausap na naman ni Jesus Christ ang mga Hudyo. Dito sa John chapter 8 verse 37, the Bible says, "I know that ye are Abraham's seed." Oh. Si Kristo mismo naniniwala na itong mga Hudyo noong panahon na nakausap niya, na laging sumasalangsang sa kanya, ay mga Abraham seed. Talaga hong may dugong Hudyo. Pero sabi ni Kristo, "But ye seek to kill me, because my word hath no place in you." Sino po itong Abraham seed? Ito po yung children of the kingdom. Itong children of the kingdom na ito, o children of Israel na ito, bagamat sila nandoon sa lahi ni Abraham, hindi sila mananampalataya. Why? Because, sabi niya, "My word has no place in you." So, itong children na ito, itong children of the kingdom na ito ay hindi ligtas. At sila po ang mga itatapon sa outer darkness. At impyerno po yun. Ano pa ang sabi ng verse 44? "Ye are of your father the devil." O, hindi ligtas. Kaya ho, yung mga nagtuturo ng outer darkness na yun ay para sa mga makakaranas po daw ang mga ligtas, mali po iyon.
Ha? Ye are, listen, walang pupunta sa outer darkness na ligtas. Verse 44, ye are of your father the devil, and the lust of your father you will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth. O, unsaved ito. Because there is no truth in him. Okay? When he speak a lie, yung devil ang tumutukoy at siyang ama, mga kapatid ng mga unbeliever, when he speak a lie, he speak it of his own, for he is a liar and the father of it. So, ang sinasabihan dito, mga children of the kingdom, sino sila? Again, mga Hudyo. Acts chapter 13 verse 46, when Paul and Barnabas waxed bold and said, it was necessary that the word of God should first have been spoken to you. But seeing ye put it from you, and judge yourselves, look at this, unworthy of everlasting life. Lo, return to the Gentiles. So, ang liwanag, ang kausap niya ay mga Hudyo. Okay? Unworthy of eternal life sila, at sila naman po ay worthy of eternal fire, which is, nandun po ang outer darkness.